Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi lahat ng pag-ibig ay pinaglalaban. Kaya dapat ay marunong tayong magpahalaga sa ating sarili upang alam din natin kung kailan tayo bibitaw. Ikaw kabarangay, may pag-ibig ka na bang sinukuan? Dear Papa Dudut, sabi ng mama ko ay hindi raw kasalanan ng isang tao ang magmahal. Yun ang natural na damdamin ng isang individual. Kung may pangit at hindi ka nais-nais na pangyayari sa isang relasyon, yun ay dahil mali ang taong napili nating ibigin. Pero kung iisipin ay wala namang perpektong relasyon. Wala rin perpektong karelasyon. Kaya nga mahalaga na pagsikapan ng bawat isa na maging mabuti at makipagkompromiso upang hindi masira ang isang pagsasama, Papa Dudut. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang tanghali sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Camila, 32 years old, taga Malabon at avid listener ng Barangay Love Stories. Meron akong asawa, si Ronald, na makalipas ang 6 na taon naming pagsasama ay napagdesisyon na namin na magkanya-kanya ng landas. Marami kaming hindi pinagkakaunawaan ni Ronald na noon lang namin na-discover, Papa Dudut. At kahit may anak na kami ay hindi noon na isalba ang iniingatan naming pagsasama, Papa Dudut. Alam mo, ayoko na. Pagod na akong intindihin ka. Mantakin mo, inaasikaso ko na yung anak natin, pero pati ba naman ikaw, kailangan ko ring asikasuhin? Ba malamang, asawa mo ako. Sinong gusto mong asikasuhin? Yung magtutubig dun sa kanto? Baka naman yung kumikindat-kindat na mekaniko sa'yo pag dumaraan ka doon sa may talyer. Ano? Sabihin mo sila gusto mong asikasuhin? Kaya pa naireklamo mo pagdating sa akin? Aba, siraulo ka talaga, no? Paano naman napasok sa usapan natin yung mga taong yun? Wala. Gusto ko lang sila ipasok. Bakit? Masama? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, masama. Dahil wala namang kinalaman yung mga taong binanggit mo sa away natin. Ikaw talaga, no? Habang tumatagal, palala ka na ng palala. Hindi ko na kinakaya yung pagiging isip bata mo, Ronald. At ikaw naman habang tumatagal, palala rin ang palala yung pagiging taklesa mo. Siguro nga tama ka lang Lagi na... naman akong tama, ah. At ikaw, malapit ka ng tamaan sa Oo akin. na! Oo na! At ayoko naman mangyari pa yun dahil... Nako! Sige, ano? Ha? Sige, sabihin mo! Alam mo, hindi ako namimisikal. Pero baka kukunyatan kita sa kadaldalan mo eh. Sige, gawin mo at na may kalagyan ka sa likod ng mga rehas sa presinto. Ay nako, lintik na buhay to. Oo. Buti pa ibang lalaki, mababait mga asawa nila, masikaso, maalaga. Masikaso malaga rin naman ako, di ba? Kaya lang, inabuso mo. Anong inabuso pinagsasasabi mo? Totoo naman ah. Kung umasta ka, akala mo yata nakahanap ka na ng instant katulong dito sa bahay natin. Hoy, for your information, asawa mo ako. At hindi mo lang basta utusan. Kung umasta ka, daig mo pa yung anak natin. Bakit? Toddler ka ba? Gusto mong asikasuhin ka? Alagaan ka? Eh ang hiling ko lang naman ay magkusa ka. Pag day off mo, tulungan mo ako sa mga gawaing bahay. Kaso hindi eh. Panay ka tunganga, panay ka cellphone, o di kaya panonood ng TV. Kung minsan, lumalabas ka pa para makipag-inuman dyan sa mga barkada mo. Sana all na lang talaga, no? Hoy, para sa kaalaman mo, paraan ko yun para makapag-relax. Puti sana kung nagbabakasyon ako buong linggo. Eh subsub kaya ako sa trabaho. Bakit ikaw lang ba? Ako rin naman sub-sub sa trabaho ah. Hindi nga lang opisina pero sa mga gawaing bahay tsaka sa pag-aalaga sa inyo ng anak mo.
Ikaw, buti ka pa nga eh. May sweldo ka tuwing kinsenas at katapusan. May 13th month pay ka pa tsaka bonus. Paano naman kami mga nanay? Wala! Dami mo talagang talak ano? Humihinga ka pa ba? Sira ulo ka talaga! Siraulo na ako siraulo. Buti pa maghiwalay na tayo. Talaga! Sige! Ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Aba, magbalot-balot ka na ng mga damit at gamit mo dyan ha. Simulan mo nang lumaya sa pamamahay natin. Ayoko na makita yung pagmumukha mo mamayang hapon. Simula sa araw na to, hiwalay na tayo! Papadudot, nag-co-parenting na lamang kami ni Ronald at sa abot ng makakaya namin ay sinisigurado naming present kami sa buhay ng aming anak. Bagaman at aaminin ko na mahirap magpakananay at tatay ay ginawa ko pa rin ang makakaya ko upang itaguyod ang anak namin. Bago ko nakilala si Ronald ay nagtatrabaho na ako sa opisina. Kaya noong naghiwalay kami ay nagbalik ulit ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Kasabay po noon ay umuwi kami sa bahay ng parents ko mula sa inuupahan naming apartment. Nagboluntaryo kasi silang tignan at alagaan ang aming anak habang nagtatrabaho ako. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko sa aking mga magulang. Masasabi ko na sa loob ng 1 taon ay naging abala ako sa trabaho at pag-aalaga sa aming anak, Papa Dudut. Yung sinabi mo, Ronald? Parang nabingi ako eh. Pwede bang pakiulit? Mila naman eh. Bakit pa ulit-ulit pa? At bakit hindi? Nahihiya ka ba? Siyempre hindi. Wala naman nakakaya dun sa sinabi ko eh. Kaya nga ulitin mo para marinig ko ng malinaw. Gusto mo lang talagang marinig ng mga magulang mo para mapahiya ako, no? Ha? Saan naman ang galing yan? Ikaw nang may sabi na wala namang nakakahiya dun sa sinabi mo. Na hindi ko lang masyadong narinig, kaya pakiulit. Dali! Bihira ka? 1 taon tayong di nagkita pero parang wala nagbago sa'yo ah. Bakit? Ano bang klaseng pagbabagong gusto mo? Yan, yung ugali mo. Oh, anong problema sa ugali ko, ha? Inaano ba kita sabi ko lang naman ulitin mo yung sinabi mo. Ang simple-simple ng usapan natin. Tapos pinapakomplikado mo. Oo na, ulitin ko na pero huling beses na to ah. Makinig ka sana mabuti para isang sabihan na lang. Ayoko nang paulit-ulit. Ano ba kasi yun? Ang dami mong satsat. Ikaw yata talaga yung taklesa sa atin eh. Sinisisi mo pa ako. Naku. Ba't kasi kailangan pang gawin to? Pwede naman na hindi na lang eh. Hiwalay naman na tayo. Oo. Pero dahil nga nanay ka pa rin ng anak natin at nirerespeto pa rin kita. Wow. Mas... Pwede ba? Patapusin mo na muna ako. Sabat ka ng sabat eh. Para kang... Ano? Sige! Sabihin mo! Isip bata. 'Di ba? Ako'y sinasabihan mo niya noon. Huwag mo sabihin nagkapalit na tayo ngayon. Excuse me. Ikaw pa rin yun. Sa'yo pa rin ang corona, no? Huwag mo nang ipasa sa akin. Camila naman eh. Wala tayong mapapala nito pag ganito ng ganito yung takbo ng usapan natin eh. Pwede bang magpaka-mature na tao na tayo? Hindi yung ganito na daig pa natin yung mga paslit kung mag-asaran? Ano nga kasi ulit yung sinabi mo? Dali na, para matapos na tong usapan na to. Meron kasi akong may babae ako nagugustuhan sa opisina namin. Oh, tapos? Ito lang naman yun. Mga 2 buwan na nakakalipas. Wala, sobrang gustong gusto ko na siya eh. Umamin na ako ng nararamdaman ko sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, gusto niya, ligawan ko raw siya kaya yun sana yung plano kong gawin. Oh, bakit kailangan mo pang sabihin yan sa akin? Kasi nga, gusto kong hingin yung basbas mo. Basbas ko na payagan kang manligaw ng iba? Oo nga, kasi sa papel, mag-asawa pa rin tayo. Oo nga, pero hindi na tayo nagsasama, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na tayo. Mas mapapanatag akong alam mo kaya sinabi ko. Tsaka baka magtaka ka pag nakita mo kung may kasamang ibang babae. Swerte mo naman. Wala na kaya akong pakialam sa'yo. Yan, mabuti, nagkakalinawan. Malinaw pa sa sikat ng araw. Bahala ka na sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mong gawin.
Manligaw ka, magjowa ka, mag-asawa ka ulit kung pwede. Good luck na lang. Pero wag na wag mong kakalimutan yung sustento ng anak natin. Siyempre, oo naman. Prioridad ko pa rin yung bagay na yan. Dapat lang kung ayaw mo kung makaaway. Papadudot, aminin kong nagulat ako sa sinabi ni Ronald at sa pagpapaalam niya na gusto na niyang makipagrelasyon sa ibang babae. Ako nga ay never kong naisip na maghanap ng iba samantalang siya yon talaga ang kanyang priority. At some point akala ko ay hindi na ako maapektuhan dahil bato na ang puso ko at wala na akong pakialam sa dati kong asawa. Ngunit iniisip ko pa lamang na meron ng ibang babae na umaaligid sa kanya ay naaalibad-bara na ako. Sa kabilang banda alam ko na wala na akong karapatang maramdaman ang mga bagay na yon. Hiwalay na kami ni Ronald at paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na ako ang nakipaghiwalay. Nawala na ako ng tinik sa lalamunan at ayaw ko nang pumulot pa ng bato na ipupukpok ko lamang sa aking ulo. Kaya nga hinayaan ko na lamang si Ronald sa gusto niyang mangyari. Basta lang huwag niyang kalimutan na magsustento sa aming mga anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang mga buwan at napansin ko na lang na gumagwapo ang dati kong asawa lalo na sa tuwing hinahatid at sinusundo niya ang anak namin para hiramin at ipasyal. Samantalang ako kapag nakikita ko ang sarili ko sa salamin ay nandidiri po ako. Super stress na kasi ang itsura ko noon sa trabaho at nadagdagan pa ang aking timbang. Kaya naman tumaba rin ako ng husto at mas lalong nagmukhang lotion. Hindi nagtagal ay napansin ko na lamang na dumalang ang pagpunta ni Ronald sa bahay para makita ang anak namin. Lagi tuloy siyang hinahanap sa akin ng bata. Wala naman akong maisagot dahil hindi ko naman siya regular na nakakausap. Tapos napansin ko na lamang na hindi na rin nakapagbibigay ng maayos na sustento si Ronald. Kaya naman tinawagan ko na siya. Tinawag ko ang kanyang pansin, Papa Dudut. Aba, Ronald! Baka naman nagkakalimutan na tayo, ha? Kung oo, pues, ipapaalala ko lang sa'yo na 2 buwan ng kulang ang sustento mo sa anak natin. Sa lagay, ako tatapal nun? Meron din naman akong ibang pinagkakagastusan. Pasensya ka na, Camila. Ano kasi, may pinagkagastusan din kasi ako. Medyo biglaan, kaya yun, naapektuhan yung sustento ko sa anak natin. Hulaan ko, yung babae mo yan, no? Oh, hindi. Hindi. Ito naman. Ang isda na huhuli sa sariling bibig. Oo na, aminin ko na. Nagbakasyon kasi kami ng girlfriend ko sa Boracay. Pangarap niya kasi makapunta ron, kaya tinupad ko lang. Ayun, napagastos ako ng konti. Kaya Wala akong pakialam kahit sa Mars pa kayo pumunta o kung saang lupalo pa ng daigdig kayo makarating, Ronald. Ang linaw ng usapan natin nung nagpaalam ka sa akin na manliligaw ng ibang babae, di ba? Pumayag ako kasi wag kang magsalita, hindi pa ako tapos. Sorry. Intik kang kapal na mukha mong humarap sa akin ngayon tapos magdadahilan ka ng ganyang bagay. Saan magagawa ko kung yun naman talagang totoo? Di ba? Pinakaayaw mo sa lahat yung nagsisinungaling? Aba, sa lagay gusto mo pa yatang ako magpasalamat sa'yo sa pinagsasabi mong rason kung bakit kulang-kulang yung sustento mo sa anak natin? Ronald, ayos ka rin talaga, no? Huwag ka namang magalit. Nakikiusap na nga lang ako. Nag-uusap lang naman tayo, ha. Sinong hindi magagalit? Sige nga, Babawi na lang ako sa anak natin. bumawi ka talaga. Dahil lagi kanyang hinahanap sa akin. Wala naman ako masagot dahil hindi ko naman alam kung saan ka hahagilapin. Sabihin mo nga sa akin, di kaya sinasabihan ka ng girlfriend mo na wag magsustento sa anak natin? Nabawasan mo yung binibigay mo para mapunta sa luho niya? Ano? Sabihin mo, tama ako, no? Oo, huwag ka naman magsalita ng ganyan. At bakit hindi?
Sa karapatan ko naman yun bilang nanay ng anak natin ah. Hindi naman ganun kasamang tao si Princess. Oo, Hindi princess naman palang pangalan. Mabait yun. Naiintindihan niyang may responsibilidad ako sa anak natin. Sa katunayan, siya pa nga yung nagsasabi sa akin na bumawi dahil nga naging abala ako sa ibang bagay nito nakalipas ng mga buwan eh. Anong ibang bagay pinagsasabi mo? Sa princess na yun ka naging abala, nakalimutan mo na ba? Antakin mo yun? Pinagpalit mo sa iba yung anak natin? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra pero hindi mo ako masisisi kung yun ang nararamdaman ko. Sa'yo nang pinapakita mo magagawa ko ba? Basta, babawi ako sa anak natin kaya sana wag ka namang galaiti dyan. Huwag kang puro salita. Gawin mo kung ayaw mong ihabla kita sa pagiging pabaya at irresponsabling ama. Papa Dudut, ang totoo ay nagsiselos ako sa bagong karelasyon ni Ronald. Lalo na at nakikita ko kung paano siya pinapriority ng dati kong asawa. At kahit na pumayag ako noon na maghanap siya ng iba ay masakit pa rin sa kalooban ko na mas ginusto niyo pa rin na makipagrelasyon sa ibang babae kaysa ang ayusin ang kasal namin. Oo, sinabi ko na wala na akong pakialam kay Ronald pero hindi pa rin naman tumigil ang puso ko na mahalin siya. At kahit na hindi na kami nagsasama ay may kapiraso pa rin siyang bahagi sa puso ko. At ang anak na lang namin ang nakikita kong daan para mapanatili pa rin ang ugnayan namin ni Ronald sa isa't isa. Kaya naman binawasan ko ang pagiging bitsesa sa kanya. Basta hindi niya napapabayaan ang sustento sa anak namin, sinusuklian ko siya ng maayos na salita. Magandang pakikitungo at pag-aasikaso, lalo na kapag dumadalaw siya sa bahay namin. Bukod doon ay nagsimula na rin ako mag-ayos ng sarili, nagpaganda ako para mapansin ako ni Ronald. Nagsimula na rin akong pumunta sa opisina ng dati kong asawa para hatiran siya ng mga luto ko. Kaya lang isang araw ay merong nangyari, Papa Dudut. Nakita mo yon? Narinig mo ba yon? Ako pa talaga, Ronald! Ako pa talaga yung tinawag na kabet ng princess na yon! Oo, narinig ko nga at nakita ko rin ang ginawa niyang panunugod sa'yo. Ang kapal naman ng mukha niya! Baka nakakalimutan niya ha, mag-asawa pa rin tayo. Oo, hiwalay na tayo pero may bisa pa rin ang kasal natin kaya wag siyang umasta na akala mo nakuha ka niya na sa amin ng anak natin. Pinagsabihan ko na siya. Pinakalma kaya sana ikaw naman ang kumalma. Medyo nakakahiya na kasi. Nagtitinginan na tayo ng mga tao. Sigurado magiging laman na naman tayo ng chismis dito. Wala akong pakialam kahit na maging headline pa tayo sa dyaryo. Ang gusto ko ay ipamukha mo sa babae mo kung saan siya dapat lumugar. Camila, please. Huminahon ka. Huwag ka na magsisigaw kasi takaw atensyon eh. Pinagtitinginan na tayo oh. Tsaka trabaho ko to. Opisina namin to. Ano na lang ang magiging reputasyon ko pagkatapos ng gulong to? Baka wala na akong mukhang iharap niyan sa mga tao rito. Hindi ko na kasalanan yun. Bakit ako sinisisi mo? Hindi kita sinisisi. Yun yung tinutumbok ng mga salitaan mo eh. Alam mo, kung may dapat kang sisihin dito ay ang princess na yan. Masyado kasi siyang atribida. Asan na ba yun para maturuan ko pa ng Please leksyon? lang, Ha? Camila, wag na. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta rito sa opisina namin? Bakit? Masama bang puntahan ng dati kong asawa para dalhan ng pananghalian? Ayan no, pinagluto kita ng mga paborito mong ulam. 2 klase yan. At marami rin ang kanin na nilagay ko dyan para hindi ka mabitin. Binilhan na nga rin kita ng paborito mong kape sa coffee shop na palagi mong pinupuntahan pag nagde-date tayo eh. Alam ko, namimiss mo na yan kasi hindi naman alam ng babae mo yung paborito mong kape. Acidic ka mo siya, di ba? Kawawa naman. Okay, salamat. Pero sana nagsabi ka muna. Alam mo naman na dito nagtatrabaho si Princess di ba? Bakit ako magsasabi sa'yo? Plano nga kitang sorpresahin, di ba? Alam mo, ang labo mo. Camila naman eh. Buti pa, aalis na ako. Iiwan ko na lang itong mga pagkain na dala ko dahil para naman talaga sa'yo yan. Oh, saan ka pupunta? Susunduin ko na yung anak natin. Mamamasyal kami. Doon sa paborito nating pasyalan. Sa Carnival. Namimiss na raw kasi nung anak natin yung lugar na yon at saka... Tsaka ano?
Tsaka naaalala raw niya na doon natin siya palaging dinadala noon. Malaki na talaga yung anak natin. Marunong nang makaalala. Sige, alis na ako. At pakisabi nga dyan sa princess na yan na hindi ako ang kabit dito kundi siya. Masyado siyang etyoserang palaka. Sige na, bye. Papadudot nakangisi akong umalis sa opisina ni na Ronald at kahit na masakit ng kaunti ang anit ko dahil sa sabunot ng etyoserang palaka na princess na yon, ay pakiramdam ko ay nagtagumpay ako sa plano ko na akiting muli ang aking asawa. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ronald na nagsisisi na siyang nakipagrelasyon sa babaeng yon. Hinayaan ko na lamang siya na maramdaman ang bagay na yon dahil dapat lang naman talaga. Masyado kasi siyang maharot at imbes na ayusin ang pamilya namin ay mas inuna niya pang makipagrelasyon sa iba. Plano ko sanang sampahan ng reklamong physical injury si Princess pero hindi ko na lamang tinuloy dahil makakaabala pa yon sa aking trabaho. Makalipas ang ilang araw ay binalita sa akin ni Ronald na nagkausap na sila at tiniyak niya na hindi na ulit ako masasaktan ng babaeng yon. Humingi ulit ng pasensya at dispensa sa akin ang dati kong asawa dahil sa ginawa ng iskandalosa niyang kasintahan. Siyempre nakita at naramdaman ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Kaya naman, agad ko rin siyang pinatawad sa mga nagawa niyang pagkukulang at kasalanan sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng dumalas ang away ni na Ronald at Princess ay sa bahay namin pinipiling tumuloy ng dati kong asawa. Tutol ang mga magulang ko sa pakikipagbalikan ko sa kanya pero sinabi ko sa kanila na wala na akong balak na gawin pa yon. Pero nagkamali ako dahil sa ilang gabi ng muli naming pagsasama ni Ronald ay tila ba nagkaintindihan kamit na numbalik ang masasaya naming alaala noong araw. Pati na rin ang aming pamilya, Papa Dudut. Inasikaso at pinagluluto ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Kapag nasa bahay si Ronald ay umaakto kaming mag-asawa at meron na ring nangyayari sa amin. Para sa akin ay ako pa rin naman ang legal na asawa at sa batas ng tao at kasal pa rin kami ni Ronald. Doon ko ipinagtapat na nagugustuhan ko ulit siya. Nakumpirma ko na pareho lang pala kami ng nararamdaman. Humingi siya sa akin ng pagkakataon para ayusin ang pamilya namin. At ibinigay ko naman yon sa kanya ng walang pasubali. Umasa ako na makikipaghiwalay na siya kay Princess. Pero hindi yon naging madali kesyo nang mga panahong yon ay may binubuo silang negosyo. At malaki na raw ang perang na ilalabas niya, Papa Dudut. Ronald, ano ba? Kanina pa ako tawag ng tawag sa yung kumag ka. Bakit pa hindi mo sinasagot yung cellphone? Kalimutan mo na yatang may anak kang naghihintay sa'yo ngayong araw eh. Isang tawag na lang. Tapos tama na. Ronald, sagutin mo na to bago pa tuluyang magtampo sa'yo yung anak natin. Hello, Camila? Ay, sa wakas sinagot mo na rin, Ronald! Camila, pasensya na. Pwede ba? Diretsuhin mo na lang ako. Ano, makakapunta ka pa ba rito sa bahay natin o hindi na? Kasi mukhang malabo na rin naman. Kasi gabi na. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Para sa kaalaman mo, no, gising pa yung anak natin. At andun lang siya sa sala, kasama ang lolo't lola niya,
Dahil kanina ka pa niya hinihintay. Diba nangako ka sa kanya na tuturuan mo siyang mag-basketball tsaka magbisikleta ngayong araw? Oh, ano nangyari dun sa pangako mo? Yun na nga eh. Mukhang di na ako makakapunta ngayon dyan, kaya pakisabi na lang sa anak natin, pasensya na. Ronald naman! Ano ba magagawa ng pasensya mo? Sigurado magtatampo sa'yo yung anak natin. Ipaliwanag mo na lang, sabi mo babawi na lang ako sa kanya. Babawi. Puro ka na lang babawi. Ginagawa yon, hindi sinasabi. Ginagawa ko naman talaga, di ba? Ikaw lang yung walang bilib sa akin eh. Magkamali lang ako ng minsan pinamumukha mo na sa akin na malaki ang pagkukulang ko dyan sa anak natin. Di naman ganun dapat, Camila. Tsaka may rason naman ako kaya hindi ako nakapunta ngayon dyan. Tsaka kaya hindi ko rin agad nasagot yung tawag mo. Oh, sige. Sabihin mo, ano yung rason mo, Aber? Si Princess. Sinasabi ko na nga ba eh. May kinalaman na naman yung babaeng yan. Oo, pero kasi kailangan niya nga talaga ako. Ha? At bakit? Ano nangyari sa kanya? Tumawag sa akin yung mama niya. Sinugod daw nila si Princess sa ospital dahil mataas ang lagnat. Dehydrated din siya. At hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Kaya nga hindi ako makaalis dito eh. Ayoko naman siyang iwan. Pasensya ka na, sorry. Sorry kung inuna ko siya kaysa sa anak natin. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na mahal ang anak natin. Oy, ano palang ibig sabihin nun? Halata naman kung sino ang pinili mo, di ba? Kung sinong mas mahalaga sa'yo. Yun nga lang, kamalas-malasan, hindi yun yung anak natin. Emergency naman kasi yun nangyari. Tsaka baka nakakalimutan mo, girlfriend ko pa rin si Princess. Wow ha. Salamat sa pagpapaalala. Camila, pasensya ka na talaga. Buti pa. Sige na, buti pa ibababa ko na tong tawag. Mag-usap na lang tayo bukas kasi hinahanap na ako ng parents ni Princess eh. Mukhang baka nagising na siya. Salamat sa Diyos. Sandali lang. Huwag mo kong baba ng tawag. Nag-uusap pa nga tayo eh. Ronald! Bye. Lintik talagang babae yun. Masyadong mapapel. Ito namang si Ronald na to. Masyadong uto-uto. Ay, nako. Bagay nga sila. Papa Dudut, wala na ako nagawa matapos akong babaan ng tawag ni Ronald. Napakagat na lamang ako sa aking pang-ibabang labi upang pigilang maiyak. Pakiramdam ko kasi ay mas pinili niya si Princess kesa sa amin ang anak niya. At wala naman akong magawa dahil nakatali pa rin siya sa relasyon nila. Kahit na ako ang totoong asawa at kasal pa rin kami sa papel, lumalabas na sa aming dalawa ni Princess ako ang kabit na nakikihati lamang sa atensyon ni Ronald. Nasaktan po ako, oo Papa Dudut. Mas matindi pa yung sakit na nararamdaman ko nung nakipaghiwalay ako sa asawa ko. Lumit din ang tingin ko sa aking sarili pero hindi ko pa rin magawang sawayin ang aking puso na lalong mahulog sa dati kong asawa. Umaasa pa rin ako at nananalig sa Diyos na muli niya kaming pag-aayusin ni Ronald at darating ang araw na magkakabalikan kami upang ayusin ang nasira naming pamilya. Anong ibig mong sabihin na... Pasensya ka na talaga, Camila. Pero gusto ko nang tapusin yung kung ano mang meron tayo. Gusto ko nang putulin yung ugnayan natin. Anak na lang natin ang sasadyain ko sa bahay niyo pag bumibisita ako. Pero baka dumalang na rin yun. Dahil may iba na akong priorities. Ibang priorities? Baka si Princess na naman yan ha? Ganun na nga. At siya rin ang rason kaya mo gusto nang tapusin yung anumang meron tayo? Oo, kasi napagtanto ko na hindi ko pala siya kayang saktan. Na sobra ko na siyang mahal para lokohin. Kaya nga, nakikiusap ako sa'yo. Tantanan mo na ako dahil matagal na talaga tayong tapos. Huwag na rin subukan na makipagbalikan sa akin at gamitin ang anak natin dahil di nauubra yan. Si Princess talaga ang mahal ko at wala Ano lang pala ako? Ha? Pampalipas oras mo?
taga-comfort mo nung nag-aaway at nagkakalabuan kayo ng babaeng yun? Labo mo pala eh. May pasabi-sabi ka pa na bigyan lang kita ng pagkakataon at gagawan mo ng paraan para maayos yung pamilya natin. Nangako ka pa na makikipaghiwalay ka sa princess na yon. Pero ano nangyari? Katulad lang din pala ng iba mo pang mga sinabi yung pangako mo na yan eh. Lahat na pa ako! Kaya nga humingi ako ng pasensya. May sasanla ba sa pawn shop yung pasensya mo? Aba kung oo, sige! Magpasensya ka lang para naman maibenta ko yan. Nang sa ganon, kumita naman ako at mapakinabangan ko. Ang sama mo, Ronald. Pinaasa mo kong hayop ka. At ako naman si tanga. Nagpauto sa'yo. Naniwala sa mga sinabi mo. Binigay ko pa nga ulit sa'yo yung katawang ko kasi akala ko mahal mo pa rin ako eh. Pero rintik na lang talaga kasi nagpauto ko sa'yo. Alam ko, kaya nga nakukonsensya ako. Dapat lang. Dahil sobrang sama mo naman kung hindi. Alam mo, patawa ka rin eh, no? Gusto mo magpakatino sa babaeng yun. Habang kami ng anak mo, tinatarantado mo. Sabihin mo nga, ano bang pinapakain sa'yo nung gaga na yun, ha? Para maging ganyang kakabaliw sa kanya. Ano? Sabihin mo! Anong pinakain niya sa'yo na hindi ko napakain sa'yo? Hindi ko rin alam! Anong hindi alam? Pwede ba yun? Basta isang araw, nagising na lang ako na mas matimbang na sa puso ko si Princess. Siya lang at wala nang iba. Kaya nga gusto ko nang ayusin ang sarili ko. Gusto ko nang magpakatino, maging mabuting boyfriend sa kanya. Dahil mahal na mahal ko siya. Manahimik ka! Mabuti pa, lumayas ka na sa pamamahay namin ngayon din! Camila naman, huwag mo naman ako ipagtabuyan oh. Oh, anong gusto mo? Latagang kita ng red carpet palabas? Ganon ba? Siraulo ka pala eh. Ako na nga tong sinaktan mo. Pinaasa, ginamit at pinagmukhang tanga. Tapos ayaw mo pa akong magalit sa'yo? Ronald, karapatan ko naman siguro yon. Bakit pinagkakait mo pa? Napaka-epal mo talaga kahit kailan. Ano pang hinihintay mo? Ha? Alis na sabi! Magsama kayo ng princess mo! Mga walang hiya kayo! Papadudot, pinagtulakan ko si Ronald palabas ng bahay namin at binagsakan siya ng pinto ng dahil sa galit. Tapos ay para akong tanga na nag-iiyak paalis dahil alam ko na hinding-hindi na niya ako babalikan pa. Namili na siya at kinamalas-malasan ay ako ang iniwan niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, kung ginayuma ba siya ni Princess o ano para siyang piliin ng dati kong asawa. Basta ang sakit at ang lungkot ko lamang ng mga panahong yon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Sobrang hirap naman kasi. Lalo at buong buhay ko, si Ronald lang ang lalaking minahal ko. Long-time boyfriend ko siya bago kami kinasal. Ngunit kahit matagal na kami, ay hindi pa rin nag-work out ang aming relasyon at nauwi pa rin po ito sa hiwalayan. Nakakalungkot. Hindi ko alam kung makakausad pa ba ako o magiging maayos ang pagtatapos ng nangyari sa amin. Sana po ay payuhan ako ng mga kabarangay natin. Desidido pa rin kasi akong pakiusapan si Ronald at magmakaawa sa kanya na balikan at piliin niya kami ng kanyang anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko. God bless and more power sa programa ninyong Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Camila. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Ang pagkakaroon ng kompletong pamilya ay isang dream come true para sa mga lumaki sa broken family. Ngunit kadalasan ay mahirap abutin ang pangarap na ito. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin upang maranasan ang pagkakaroon ng isang buo at kompletong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Jeff. At ngayon po ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil sa isang taxi na sinakyan ko noong pumunta ako ng Maynila. Na-curious po ako sa kwento noong araw na yon at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing alas 12. Lumaki po ako dito sa Masbate at pinalaki po ako ng mama ko ng mag-isa. Only child po ako at hindi ko po nakilala ang papa ko. At sa totoo lang ay matagal ko nang iniisip kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng tatay. Kahit po ganoon ay naging maayos naman ang buhay ko dahil si mama po ay hindi nagkulang sa akin sa pagmamahal at pag-aaruga. Siya lang po ang naging gabay ko sa buhay. At dahil doon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at may small business rin po ako na karinderya ni mama dito sa Masbate. Sobrang mahal ko po ang mama ko at napakalaki ng utang na loob ko sa kanya. Ngunit syempre ay hindi ko maiwasang magtaka at magtanong tungkol sa papa ko. Noong bata pa po ako ay wala akong nakitang larawan o kahit na anong alaala tungkol sa papa ko. Tuwing tinatanong ko po si mama ay kadalasan ay nililihis niya ang usapan. O kaya naman ay binibigyan niya ako ng malabong sagot. Isang bagay na hindi ko po malilimutan ay noong sinabi ni mama sa akin na matagal na raw silang hiwalay at baka patay na raw ang papa ko. Pero wala namang kasiguraduhan yon kasi pati siya ay hindi rin po alam kung nasaan ang papa ko. Minsan po ay naisip ko kung ano kaya ang pakiramdam na magkaroon ng isang buong pamilya. Yung tipong may tatay ka na kasama sa bahay, ano kaya ang pakiramdam ng may father figure na laging nandyan sa tabi mo. Dahil po sa buong buhay ko ay si mama lang talaga ang kasama ko. Kaya't hindi ko po maiwasang isipin na sana'y magkaroon din ako ng pagkakataong makilala ang tatay ko. Noong naging young adult na po ako ay hindi ko po makakalimutan ng isang malalim na usapan na naganap sa amin ni mama tungkol sa papa ko. Sa totoo lang ay sa tingin ko po ay yun na ata ang pinakamahabang usapan namin ni mama na tungkol sa papa ko. Hindi ko pa nakakalimutan na nangyari ang usapang yon pagkatapos kong mamalengke, Papa Dudut. Ma, nandito na ako. Ito na yung mga pinabili mo sa akin. Ay, mabuti naman, nak. Nabili mo rin ba yung mga pinabili ko sa yung sibuyas at bawang? Opo ma, walang labis, walang kulang. Yung mga isda at karne, nabili mo rin ba? Siyempre, hindi ko po makakalimutan yun. Ayan po oh. Oh, Kaya ikaw yung pinakapaborito kong anak eh. anong pinaka-paborito? Eh ako lang naman po yung anak nyo. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko eh. Kayo talaga? Nga pala, nak. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Kayo naman ma, hindi nyo na po kailangan gawin yan. 20 years old na po ako. Kaya ko na po sarili ko. Pero ikaw pa rin ang baby ko eh. Pakurot nga sa pisngi. Ma, aray ko naman. Aray ko, sakit na ma ha. Tama na po. Wala kang choice. Ipagluluto kita. Ma, pwede ba? Mag-relax lang kayo. Ako na pong bahala sa lahat. Yung pagpapatakbo ng karinderya, yung mga gagawin sa bahay, yung pamamalengke, yung pagluluto, ako na pong bahala dun. Di na po kayo bumabata. Ayoko nai-stress kayo. Ikaw talaga? Na-appreciate kita, nak. Pero makapagsalita ka naman, parang ang sarap-sarap mo magluto. Hayaan mo na kasi kung magluto. Akala mo ba hindi ko napapansin na puro itlog, hotdog at ham na lang ang kinakain mo? Hindi yun mabuti sa katawan. At isa pa, hindi rin ako magiging komportable kung andito lang ako sa bahay buong araw at nakatunganga.
Tapos nagsi-cellphone at nanonood lang ng TV. Ay, mukhang hindi ko na po kayo mapipigilan. Sige na nga. Kayo na hong bahala. Tumabi ka dyan. Magluluto ako ng sinigang na baboy. Diyan ka lang, akong bahala sa'yo. Thank you, ma. I love you. Love you din, anak. Relax ka lang dyan. Hihiwain ko na muna tong mga ingredients na kailangan para sa lulutuin ko. Ay, nga pala, anak. Kamusta naman yung karinderya natin? Okay naman po, ma. Hindi na po ako nagpapautang kasi yung ibang hirap singilin eh. Hay nako, tama yan. Yang karinderya na yan ang bumubuhay sa atin kaya dapat natin alagaan yan. Mabuti na lang talaga mapagkakatiwalaan yung mga taong nakuha natin para magbantay sa karinderya. Ay, pero ma, naisip ko lang siguro mas magiging magaan ang buhay natin kung andito si Papa, no? Ano? Jeff naman. Ilang beses ko bang ipapaalala sa'yo na tigil-tigilan mo na yung kakabanggit sa papa mo na yan? Wala namang naiambag sa buhay natin yung tao na yun eh. Naiintindihan ko naman po kayo, ma, na walang naiambag sa buhay natin si Papa. Kaso, hindi ko naman po maiwasan na magtaka. Nilitrato kasi niya, wala kayong maipakita sa akin eh. Sorry na ka. Akala ko kasi sapat na yung ialay ko sa'yo yung buong buhay ko. Hindi pa pala. Ma, hindi yun ang ibig kong sabihin. Simulat sa pool, alam ko na kayo lang ang tumayong magulang ko. At dahil doon, sobrang pasasalamat ko sa inyo. Ay, basta nak, maniwala ka na lang sa akin. Wala tayong mapapala sa papa mo. Tsaka isa pa, maayos naman ang buhay natin ngayon na. Hindi tayo naghihirap. Nakakapag-ipon tayo ng maayos. Nakapagpundar tayo ng sarili nating bahay. At napapatakbo din natin ng maayos yung negosyo. Nak, maniwala ka. Hinding-hindi natin kailangan yung papa mo na yon. Alam ko naman yun, ma. Pero syempre may mga oras na curious lang ako. Narinig mo na ba yung kasabihan na curiosity killed the cat? Ay, sa pocketbook nyo naman nakuha yung kasabihan na yan. Loko-loko ka talagang bata ka. Ang ibig sabihin nun, may mga bagay na mas mainam ng hayaan natin. Kasi kapag inusisa pa natin to, mapapahamak at masasaktan lang tayo. Ano naman po kinalaman nun sa pusa? Ay, ewan ko sa'yo, nak. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. I-search mo na lang sa internet. Kayo naman, ma, nagbibiro lang ako. Syempre alam ko po ibig sabihin nun. Pero sige na nga, ma. Hindi na kita kakausapin tungkol kay Papa. Ayaw ko naman na mag-away tayo. Baka saan pa mapunta tong usapan natin eh. At ito ang tatandaan mo. Habang nandito pa ako, hinding-hindi kita pababayaan. Wala akong pakialam kung uugod-ugod ka na at nakatungkod. Aalagaan kita hanggang sa huling hininga ko. I love you, ma. Payakap nga ako. I love you din, anak. O siya, tatapusin ko na tong niluluto ko, ha? Sigurado akong gutom ka na. Tulungan ko na po kayo. Noong araw na yon ay sinabi ko kay mama na hinding-hindi ko na siya kakausapin tungkol sa papa ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, hindi ko pa rin maiwasang maging curious at magtaka tungkol sa pagkatao ng papa ko. Siguro noong bata pa ako ay wala akong masyadong pakialam kung may papa ako o wala kasi tulad nga ng sabi ko ay napalaki naman ako ng maayos ni mama. At maganda rin naman ang naging childhood ko. Pero habang lumalaki ako at nagkakaroon ng mas malalim na pag-iisip, doon na ako nagsimulang magtanong-tanong, mag-question sa mga bagay-bagay tungkol sa buhay at isa na nga doon, ang pagkatao ng papa ko. Sana kaya siya ngayon? Ano kaya ang buhay niya? May pamilya na kaya siya? Ang mga tanong na ito ay laging bumabagabag sa isipan ko. Kaya isang araw ay nag-decide akong hanapin siya sa Facebook. Pero kahit anong gawin ko ay wala akong makita hanggang isang araw. May isang babae na nag-message sa akin sa Facebook. Nagpakilala siya bilang si Carmela at tita ko raw siya sa ama. At sinabi niyang nakatatandang kapatid siya ng tatay ko at gusto niya raw akong makilala. Nagtaka ko kung paano niya ako nahanap kaya kahit may alinlangan ay kinausap ko pa rin si mama tungkol sa babaeng nag-message sa akin para malinawan ako.
At dahil din po sa message ng babaeng nagpakilala bilang tita ko ay mas lalo lang lumala yung curiosity ko at naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni mama na curiosity killed the cat. Paano kung tama nga si mama? Paano kung mapahamak lamang ako sa kagustuhan ko, Papa Dudut, na makilala ang papa ko? Pero hindi ko rin naman malalaman kung hindi ko susubukan, hindi ba? Kaya naman nag-decide ako mag-reply sa babaeng nagpakilala bilang tita ko at nagsimula na kaming magkamustahan. Hindi ko alam kung anong magiging resulta, pero sa pagkakataong yon, ang tanging alam ko lamang ay gusto kong makuha ang mga sagot sa mga katanungan ko. Kahit na may takot at alinlangan sa puso ko. Sa totoo lang po ay sobra akong nagdalawang isip na kausapin ulit si mama tungkol sa nagpakilalang tita ko raw sa ama. Kasi alam ko na ayaw talaga ni mama tuwing kinakausap ko siya tungkol sa papa ko, kasi tuwing nagtatanong ako tungkol sa papa ko ay palagi siyang nagbubuntong hininga at halatang halata ang bigat sa kanyang mukha. Sa totoo lang ay isa din po yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong makilala ang papa ko. Kasi gusto kong malaman kung bakit gano'n na lamang ang galit ni mama sa kanya, Papa Dudut. Jeff, anak! Halika nga dito, bilisan mo! Sandali lang, ma. Tinutupi ko pa yung mga damit ko. Mamaya na yan, halika na muna dito. Okay. Ano po yun, ma? Tingnan mo itong nakita ko sa Facebook, nak. Mag-end of the world na daw bukas. Mama naman. Wag po kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Fake news yan. Anong fake news? Kayo talagang mga kabataan ngayon, wala kayong kinatatakutan. Tigilan nyo nga ho yung kaka-cellphone nyo, ma. Mas lalo kayong nenervyusin yan eh. Sandali nga. Paano mo nalaman kung fake news to o hindi? Yun na nga, may. Sobrang convincing ng mga fake news ngayon. Hindi nyo na alam kung ano yung totoo o peke. Sige na nga. Titigilan ko na muna tong kaka-cellphone ko. Nak, paki-charge nga to. Sige, ma. Akin na. Thank you, Nak. Tama ka. Mas lalo lang akong kinakabahan sa mga nababasa ko sa Facebook. Ma? Ano yun, Nak? May gusto po sana akong ikwento sa inyo. Ano yon? Kaso baka magalit kayo eh. Mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na, ano ba yon, ha? May nag-message kasi sa akin sa Facebook. Carmela daw po yung pangalan niya. Sabi niya, tita ko raw po siya. Siya raw yung nakatatandang kapatid ni Papa. Jeff, i-block mo na yan. Wala kang magandang mapapala dyan. Ma, 20 years old na po ako. Siguro naman panahon na para kwentuhan niyo ako tungkol kay Papa, di ba? Sapat na yung alam mong buong pangalan niya. Maliban dun, wala ka nang dapat pang malaman. Ma, sana wag niyo pong mamasamain tong sasabihin ko. Pero hindi po kasi sapat yun eh. Ang dami pong tanong na tumatakbo sa isip ko. Ang dami kong tanong na nangangailangan ng kasagutan. Gusto ko lang naman po malaman kung bakit niya tayo iniwan. Kung mahal niya ba tayo. Tsaka gusto ko rin sana na makilala yung mga kamag-anak ko sa side ni Papa. Utang na loob, Jeff! Ang kulit-kulit mo naman eh! Ako ang nagpalaki sa'yo! Ako ang nagpakain sa'yo! Ako ang nagpaaral sa'yo hanggang sa makapagtapos ka! Ako ang nagpundar nitong bahay at nung negosyo natin! Ako ang nagpakahirap para mabigyan ka lang ng maginhawa na buhay! Tapos ngayon hahanapin mo lang yung tatay mo? Ayaw sana kitang sumbatan pero naririndi na ako sa kakabanggit mo sa papa mo! Sinasabi ko sa'yo, Jeff! Huwag mo nang kakausapin yung Carmela na yon! Bakit, ma? May hindi ba kayo sinasabi sa akin tungkol kay Papa? May tinatago ba kayo tungkol sa mga kamag-anak niya? Ma naman, paano ko po kayo mauunawaan? Paano ko kayo maiintindihan kung hindi niyo ikukwento sa akin? Nako, kahit ano pang sabihin sa'yo, mukhang hindi ka naman maniniwala sa akin eh. Ma, alam ko po na ginagawa niyo lahat para guminhawa ang buhay natin. At habang buhay po ako magpapasalamat sa inyo dahil dun. Pero ma, dapat maintindihan niyo rin na tao lang po ako. Normal lang po sa akin na magtanong tungkol sa mga bagay na deserve ko naman pong malaman. Jeff, anak, makinig ka. Wala ka pang 1 taon nung iniwan tayo ng tatay mo. Naglaho na lang siya na parang bula. Hindi kita maintindihan, nak.
Bakit mo naman gustong makilala yung ganong klaseng tao? Kung may listahan lang ng mga walang kwentang tao sa buong mundo, sigurado ako na mangunguna yung papa mo sa listahang yon. Yun lang po ba talaga ang alam nyo, ma? Yung tungkol kay Tita Carmela po, may alam po ba kayo? Hoy, wag na wag mong tatawaging tita yung taong yon. Alam mo kung anong pinagsisisihan ko sa buong buhay ko? Sising-sisi ako na pumayag ako na dalin mo yung last name ng tatay mo. Ay, ma, gusto ko po kayong tulungan. Tsaka gusto ko pong maintindihan kung saan po nanggagaling yung galit nyo kay Papa at kay Tita Carmela. Wag mo na akong kulitin, Jeff. Matutulog na ako. Man naman please. Kausapin nyo naman po ako. Matutulog na ako. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Naisip ko po noong mga panahong yon na siguro'y gano'n ang kalaki ang galit ni mama sa papa ko at sa buong pamilya ng tatay ko. Kasi siguro'y iniwan kami ni papa. At sino ba naman kasi ang hindi magkakaroon ng sama ng loob, hindi ba? Hindi pa ako nag-iisang taon tapos ay bigla kaming iniwanan. Pero kahit na ganoon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin kayang magtanim ng galit sa tatay ko. Kaya't ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipag-usap kay Tita Carmela. Ang kwento niya sa akin ay nasa Laguna nakatira si Tita ngayon at mag-isa lamang siya sa buhay. Sobrang naawa ko sa kanya kaya't palagi ko siyang kinukumusta. Tinanong ko rin sa kanya ang tungkol kay Papa at ibinahagi ko kay Tita Carmela yung sama ng loob ni Mama sa Papa ko. At ang sabi niya ay hindi raw handa si Papa na maging tatay noong naging sila ni Mama. Kaya bigla na lamang siyang umalis at iniwan kami. Noong nabasa ko yun ay sobrang galit at sakit ang naramdaman ko. Pero bigla ding humupa. Nanatili pa rin sa akin yung pagnanais ko na makilala ang papa ko. Ayon din kay Tita Carmela, nasa Amerika raw si Papa pero balak niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng ilang buwan. Aaminin ko na na-excite ako nang narinig ko yon. Sinubukan ko pong hingin kay Tita Carmela yung contact details ng papa ko. Pero ang sabi niya ay hindi na raw nagsa-cellphone si Papa dahil sobrang na-overwhelmed na siya sa buhay sa Amerika. Ikinuwento pa ni Tita Carmela na nagkaroon daw ng asawa si Papa doon pero hiniwalayan din siya nito. Kaya sobrang na-depress si Papa. Ayon pa kay Tita ay nakausap pa raw niya si Papa bago ito nag-decide na hindi na mag-cellphone muna. Sa totoo lang, sa mga sandaling yun ay awang-awa ko sa side ng tatay ko. Yung papa ko pala ay nalugmok sa depression. Tapos si Tita Carmela, mag-isa lang din sa buhay. Sabi sa akin ni Tita na namatay daw yung asawa niya sa sakit na cancer at hindi man lang daw sila nagkaanak. Kaya't mag-isa siyang nakatira sa Laguna, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon, Papa Dudut, ay mas lalo kong naramdaman na may kulang sa buhay ko. Lalo na ngayon na nakilala ko si Tita Carmela at nalaman ko pa ang kagustuhan ng papa ko na umuwi ng Pilipinas. Sa totoo lang ay noong inalok ako ni Tita Carmela na tumira kasama siya sa Laguna ay talagang gustong-gusto ko nang tanggapin ang alok niya. Don't get me wrong, mahal na mahal ko po si Mama. At kailanman ay hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sino. Kahit pa sa papa ko. Pero ang tanging gusto ko lamang noon ay makilala ang father's side ko, lalo na ang papa ko. Yun ang mahirap i-explain kay Mama. Kasi palagi na lamang galit at inis ang pinaparamdam niya tuwing pinag-uusapan ko sila. Lalo na sa gustong-gusto kong makilala ng lubusan ng pamilya ng tatay ko. Kahit na may kaunting galit, nakaramdam din ako ng awa sa papa ko. Siguro'y sobrang hirap ng buhay niya sa Amerika. Kaya siya humantong sa puntong ayaw na niyang gumamit ng cellphone. Hindi ko man makontak ang papa ko, at least nandyan si Tita Carmela para tulungan ako hanggang sa magkakita kami ng papa ko. Sobrang pasasalamat ko noong time na yon na dumating si Tita Carmela sa buhay ko.
sa panahong hindi ko inaasahan. Naisip ko rin na baka eto na ang sign mula sa Diyos para sa akin na makilala ko na ang papa ko at matulungan akong makita ang mga sagot sa mga tanong ko tungkol sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo ay tinipon ko ang lahat ng lakas ko para sabihin kay mama na luluwas ako ng Laguna at pansamantalang titira kay Tita Carmela. Alam ko po noong time na yon na tiyak na magagalit si mama. Kung galit na siya tuwing binabanggit ko ang tungkol sa tatay ko, paano pa kaya kapag nalaman niyang nagtatangka akong lumuwas ng Laguna at manirahan sa tita ko? At isa pa po, aaminin ko na medyo nababagot na rin ako sa buhay sa Masbate. Kaya siguro panahon na rin para pumunta ako ng Laguna. Pero sa totoo lang ay namumroblema talaga ako noon kung paano ko ipapaliwanag kay mama ang bala ko. Pakiramdam ko ay para akong sasabak sa isang laban na wala namang armas. Pero kinalaunan ay naglakas loob pa rin po ako na sabihin sa kanya ang plano ko na lumuwas papunta ng Laguna at makilala ang father's side ko, Papa Dudut. Jeff, nak! Tigilan mo na muna yung kaka-cellphone mo dyan. Kakain na tayo. Nagluto ako ng adobo. Huy, Jeff! Nakikinig ka ba? Bakit ba sobrang busy mo dyan sa cellphone mo? Ma, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Bakit ganyan yung mukha mo? May problema ka ba? Ipangako niyo po muna sa akin, nakakalma lang kayo na hindi kayo magagalit. Oo na, ano ba kasi yun? Ako tuloy tong kinakabahan sa'yo eh. Ma, Ano? Magsalita ka na. hindi po kasi madali para sa akin na sabihin to sa inyo eh. Nakabuntis ka ba, Jeff? 20 years old ka pa lang ha? Ma, ano ba naman kayo? Hindi ho. Wala po ako nabuntis. Jeff, sabihin mo na sa akin. Kung hindi tatamaan ka na talaga sa aking bata ka. Inalok po kasi ako ni Tita Carmela na tumira sa kanya sa Laguna eh. Nagpapatawa ka ba? Pupuntahan mo yung babaeng yon? Hindi pa nag-iisang buwan simula nung nakausap mo yun sa Facebook ah! Mapakinggan niyo po muna ako. Ang sabi niya kasi sa akin, nasa Amerika daw si Papa at uuwi daw dito sa Pilipinas next month. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Wag na wag mong susubukan na makipagkita sa mga taong yon, sinasabi ko sa'yo! Nabuhay ka ng ilang taon na hindi sila nakikilala o nakakasama. Hindi mo sila kailangan. Napatunayan mo na mismo sa sarili mo na kaya mong umasenso na walang tulong o gabay nila. Ma, sorry po pero sobrang unfair niyo naman po sa akin. Bakit pinipigilan niyo ako na makilala si Papa at yung mga kamag-anak ko sa side niya? Kung talaga nagmamalasakit sa'yo yung papa mo, bakit kailangan niya pang idaan sa kapatid niya yung plano niyang umuwi ng Pilipinas? Bakit hindi siya mismo mag-message sa'yo? Hiniwalayan daw si Papa ng asawa niya sa Amerika, Ma. Kaya hanggang ngayon depressed siya. Kaya nga ako makikipagkita kay Tita Carmela kasi siya yung magsisilbing tulay para magkita kami ni Papa. Para makilala ko siya. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na i-block mo yung Carmela na yon? Kung hindi mo kaya, ako na mismo ang magbablock dyan. Akin na yung cellphone mo! Teka, Ma, ano ba kayo? Tawan niyo yung cellphone ko! Akin na yan, maniwala ka sa akin para rin Ma, sa'yo ano to! ba? Akin na... Ayan tuloy, nahulog yung cellphone ko! Lubayan mo na yung Carmela na yon! At lalong-lalo na yung papa mo! Karapatan kong makilala si Papa, Ma! Karapatan ko yon bilang anak niya! Mabuti sana kung naging mabuti siyang ama sa'yo, pero hindi! Wala siyang kwentang ama! Wala siyang kwentang tao! Hayop siya! Siguro nga hindi siya naging mabuting asawa sa inyo. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya magiging mabuting ama sa akin! Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Ang ayos-ayos ng buhay mo ngayon! Bakit mo paguguluhin? Buong buhay ko, Ma! Inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko dahil nakikita ko na mahal sila ng mga papa nila! Wala kayong narinig sa akin! Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nasasaktan! Ma! Ito na po yung pagkakataon ko para makilala yung tatay ko! Tapos ipagkakait niyo po sa akin! Hindi sa ganun yon, anak!
Maniwala kayo sa akin, nagpapasalamat ako sa inyo dahil pinalaki niyo ako ng maayos. Pero hindi niyo pa rin matatanggal sa akin yung kagustuhan na makilala yung tatay ko. Tapos ngayon na may chance ako na makilala siya, hindi ko na palalagpasin yun. Wala na ba talagang kwenta lahat ng mga sinasabi ko sa'yo? Ano ba bang dapat kong gawin para tumigil ka na sa kakahanap mo dyan sa tatay mo at sa pakikipag-usap mo sa Carmela na yon? Mahayaan niyo na lang kasi ako. Hindi ko to nakukwento sa inyo. Pero ma, ilang gabi na akong umiiyak bago matulog kasi sabik na ako sa tatay ko. Anak naman! 20 years old na ako, ma. At sa loob ng 20 years na yon, hindi nawala sa isip ko kung nasaan si Papa. Iniisip ko rin kung bakit hindi natin siya kasama. Iniisip ko kung iniisip niya rin ba tayo. Iniisip ko kung iniisip niya ba ako bilang anak niya. Kapag nakita ko ba siya, maaalala niya ba ako? Hindi ko makukuha yung mga sagot sa tanong ko kung patuloy niyo akong pipigilan, ma. Hindi na ba kita mapipigilan, nak? Hayaan niyo na akong gawin to, please. Sige na. Pumapayag na ako. Totoo, ma? Pumapayag ka na? Oo. Pumapayag na ako. Basta lagi kang magte-text sa akin. At sasabihin mo palagi sa akin yung location mo para alam ko kung nasan ka. Ma, thank you. Thank you po, sobra. Hindi niyo po alam kung gaano niyo po ako napasaya ngayon. I love you, ma. Maraming salamat. Sobrang saya ko po noong pumayag na rin si Mama na tumira ako pansamantala kina Tita Carmela sa Laguna. Kitang-kita ko po kay Mama na parang napilitan na lamang siya pero alam ko na kailangan ko ring gawin po ito para maramdaman ko ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Noong mga panahong yun ay naisip ko na si Tita Carmela ang magiging tulay ko para makita at makilala ko ng lubusan ang papa ko. Lumipas ang ilang linggo at lumuwas na ako mula Masbate papunta ng Laguna. Sobrang kulit rin po ni Mama noong mga panahong yon kasi text ng text siya sa akin. Pero hindi ko naman siya masisisi. Nagwo-worry lamang siya sa akin. 20 years old na ako pero para pa rin akong mama's boy. Siguro ay wala namang masama sa pagiging mama's boy kasi ibig sabihin noon ay mahal na mahal ako ng mama ko. Hindi ko rin makakalimutan yung araw na yon. Pagod na pagod ako tapos ay sobrang init pa. Siguro ay mas naging madali kung may direct contact ako sa papa ko pero wala eh. Si Tita Carmela lamang yung pinaka malapit na kamag-anak ni Papa na makakausap ko. Ang plano ko noong mga panahong yon ay makitira muna kay Tita Carmela hanggang sa makita ko si Papa Dudut. Mukhang natuwa rin po si Tita Carmela noong sinabi ko sa kanya na makakapunta na ako sa kanya sa Laguna. Binigay niya sa akin ang address niya at hindi ko po makakalimutan yung araw na yon kasi habang hinahanap ko ang bahay ni Tita Carmela ay tawag si Mama sa akin noong mismong araw na yon. Pakiramdam ko na mga panahong yon ay hindi mapalagay si Mama sa ideya na makikita ko na si Tita Carmela. Para bang may malaking red flag siya tungkol dito. Pero naiisip ko na baka ganun lang talaga siya kasi galit na galit siya sa lahat ng may kinalaman sa papa ko. Pero nagpapasalamat na lamang ako kasi sa kabila ng lahat, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal at pagmamalasakit ni Mama habang pinapalaki niya ako. Siguro ay may mga pagkakataon talaga na gagawin mo ang lahat para makuha ang kasagutan sa mga katanungan mo. Siguro ganon talaga tayo. Bilang mga tao paminsan-minsan ay naghahanap tayo ng mga bagay na wala tayo. At ginagawa talaga natin ang lahat para ma-fulfill ang curiosity natin sa lahat ng bagay, Papa Dudut. Himatay na ata ako sa init dito kakahanap sa bahay ni Tita Carmela.
Hello ma? Nak, kamusta ka na? Asan ka na ba ngayon? Nasa Laguna na ho ako. Nandito na po ako sa address na binigay sa akin ni Tita Carmela kaso ang dami pong bahay dito isa-isahin ko pa. Nak, paano kung mag-hotel ka na lang kaya? Hindi mo naman siguro kailangang makituloy sa Carmela na yan para lang makita yung papa mo kung sakasakali, di ba? Magaya nga po nang nakwento ko sa inyo, ang sabi sa akin ni Tita hindi na po nagsiselfone si Papa. At ang huling sabi ni Papa kay Tita Carmela, dito raw po siya sa Laguna tutuloy pag uwi niya ng Pilipinas. Bakit po ba tutol na tutol kayo na kay Tita Carmela ako makituloy? Ay, nako nak. Obviously, magkapatid sila ng papa mo. Sigurado ako may saya din sa utak yung babaeng yan. Ayokong mahawa ka sa kanila. Ay, huwag kasi kayo mag-alala ma. Kaya ko na po ang sarili ko. Tsaka isa pa po, huwag naman po kayong judgmental. Hindi naman siguro siya masamang tao dahil lang iniwan tayo ni Papa, di ba? Magkaibang tao naman sila eh. Huwag muna natin siyang husgahan ma. Jeff! Ma, si Tita Carmela na ata yun. Tatawagan na lang kita mamaya, ha? Sige nak, mag-iingat ka dyan ha. Bye! Sige ma, I love you. Tita, hello po. Jeff! Masaya ako't nagkita na rin tayo sa wakas. Ako rin po tita, sobra. Payakap nga. Kumusta ka na? Kumusta ang biyahe mo ha? Okay naman po pero medyo napagod lang po ako sa biyahe. O halika, pasok ka na sa bahay. Thank you po. O huwag kang mahihiya ha. Itrato mo ng iyo ang bahay na to. Wow, ang ganda po pala ng bahay nyo. Maliit lang tong bahay. Papagawang ko pa ng second floor sa susunod na taon. Nabanggit nyo tita na mag-isa lang po kayo dito, di ba? Para na din sa'yo ng papa mo. Siyempre, para at least kung pupunta kayo ng Laguna, may matutuluyan kayo, hindi ba? Kung gusto nyo, pwede nga dito na kayong tumira kasama ko. Ay, thank you po sa offer tita. Na-appreciate ko po, sobra. O eto, magtubig ka muna. Thank you po, thank you. Ano ka ba? Thank you ka ng thank you dyan. Sorry tita, medyo nahihiya po kasi ako sa inyo eh. Hindi mo kailangang mahiya. Dalawa lang tayo dito. Feel at home lang, okay? Sige po. Ay, nga po pala tita. May bagong balita po ba kayo tungkol kay Papa? Well, nung last ko siyang nakausap, sabi niya bumili na raw siya ng plane ticket in advance. Next month na daw yung alis niya at dito raw siya tutuloy sa akin. Pero sa ngayon, sa tingin ko nakapatay yung cellphone niya eh. Pero wag kang mag-alala. Pwede kang tumira dito sa akin hanggang sa magkita kayo ng papa mo. Malaking tulong na po to sa akin. Maraming salamat po. Naku, wala yun. Basta ikaw. Ay nga pala, bakit naka-leather shoes ka? Wala ka bang rubber shoes? Kung gusto mo, pwedeng-pwede kitang bilhan. Ito po kasi ang uso ngayon, tsaka matibay po to. Kaya lagi ko pong ginagamit. May pera ka ba? Sana wag mong mamasamain tong sasabihin ko, ha? Pero sabihan mo lang ako kung wala ka ng pera, ha? Sige po tita, huwag po kayong mag-alala sa akin, may dala naman po akong pera. Pero salamat po talaga sa concern nyo. Naku, mabuti na lang talaga at dito ka nakituloy sa akin. Kasi kung hindi, sigurado akong mauubos ang pera mo. Kaya nga po eh. Salamat po talaga, pinatuloy nyo ako dito. Ay nga pala, kumusta naman kayo ng mama mo sa Masbate? May maayos ba kayo na tinutuluyan doon? Opo tita, okay naman po kami. Huwag nyo po kaming alalahanin. Yung mama mo nga pala, nagkita na kami niya ng isang beses noong sila pa ng papa mo. Hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po eh. Wala po siyang nabanggit. Ay nako, hindi bale. Huwag kang mag-alala kasi pwede na tayong magtsikahan dito sa bahay kahit buong araw pa. O basta, kung may kailangan ka, magsabi ka lang ha? Tuluyan na po akong nakituloy sa bahay ni Tita Carmela, Papa Dudut. Mukhang mabait naman po si Tita Carmela kahit medyo marami siyang tanong. Iniisip ko na lamang na baka talagang concerned siya sa akin. Hindi ko na po minasama yung mga tanong niya tulad ng may pera ka ba at maayos naman kayo ng mama mo kasi ayaw ko namang manghusga agad ng tao. Marami po kaming napag-usapan ni Tita Carmela at kadalasan ang topic namin ay tungkol sa papa ko. Ayon kay Tita, nang maghiwalay sina mama at papa, nagtrabaho daw ang papa ko sa isang hotel sa Amerika bilang bartender at sa Amerika na rin siya nakapangasawa ng ibang babae. Pero ang problema,
Putol daw ang pamilya ng babae kay Papa, kaya raw isa yon sa mga dahilan kung bakit siya sobrang na-depress. Ikinuwento pa ni tita na tiniis daw ni Papa ang buhay sa Amerika para makakuha ng green card. Paliwanag naman ni Tita Carmela, sensitibo raw ang tatay ko at madali siyang malungkot. Kaya siguro sa kalungkutan ng buhay sa Amerika, nag-decide siya na mag-isolate. Pero ipinakita naman ni tita sa akin ang huling chat nila ni Papa. At nakalagay roon na uuwi si Papa kay Tita Carmela. Yun na lamang po ang naging pag-asa ko. At nagdasal ako na sana balang araw ay magbunga rin ang desisyon kong pumunta sa Laguna. Si Mama naman po kahit tutol siya sa plano ko noong una, kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ito. Araw-araw po akong tinatawagan ni Mama at kinukumusta. Laging tanong sa akin ay kung kailan daw ako uuwi sa Masbate at palagi ko pong sinasabi na uuwi ako kapag nakita ko na si Papa. Mabuti na lamang po at may pinsan ako na mapagkakatiwalaan kaya siya muna ang tumutulong kay Mama sa mga gawaing bahay at sa pagpapatakbo ng karinderya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Aaminin ko po na sobrang nababagot na ako sa bahay ni Tita Carmela ng mga panahong yon. Talaga pong sobrang boring, Papa Dudut. May mga pagkakataon na ako na mismo ang tumatawag at kumukumusta kay Mama kasi wala talaga akong magawa sa bahay na yon. Si Tita Carmela naman ay kadalasan ay nasa kwarto lamang niya nagsi-cellphone o kaya ay nanonood ng TV. Kaya paminsan-minsan ay wala rin akong magawa kasi hindi naman ako mahilig manood ng TV at hindi po ako masyadong mahilig gumamit ng cellphone. Akala ko po ay yun na ang magiging buhay ko hanggang makita ko si Papa. Pero isang araw ay nakatanggap po ako ng kakaibang text message. Yung text po ay galing sa isang lending app at ako daw po ang ginawang reference contact. Ang mas nakakatakot pa, si Tita Carmela raw po ang mismong umutang. Sobra ko nabigla, Papa Dudut, kasi matanda na si Tita Carmela at wala namang kasama sa buhay. At mukhang hindi naman siya maluho dahil konti lang ang gamit niya sa bahay at hindi siya mukhang galante dahil sobrang simple na mga kasuotan niya. Ang totoo nga po paminsan-minsan ay nagbumuka siyang basahan sa damit niyang suot kasi kahit lumang-luma na ay pinagtitiisan pa rin niyang isuot. Ganyan siya kasimple. Kaya't gano'n na lamang po ang pagkabahala ko nang malaman kong umutang siya ng 30,000 pesos at ako po ang ginawa niyang reference contact. At gaya ng sabi ko kanina ay ayaw ko pong manghusga kaagad, kaya nang matanggap ko po ang mensahe ay minabuti ko pong kausapin si Tita Carmela. Kasi alam niyo po sa panahong ngayon ay sobrang talamak na ang mga scam at madali na lamang magbintang sa isang tao ng kasalanang hindi naman niya ginawa dahil sa sobrang bilis ng pag-usbong ng teknolohiya, Papa Dudut. Tita? Oh, Jeff! Naku tita, pasensya na po sa storbo ah. Kinatok ko na po kayo dito sa kwarto nyo. Naku, walang kaso yon. Ay nga pala, nagluto ako ng itlog at corned beef kanina habang natutulog ka. May itinabi ako dun sa mesa para sa'yo. Kumain ka na lang ha. Salamat po. Pasensya ka na at kung hindi na kita masyadong naaasikaso kasi nalilibang ako sa panunood ng TV eh. Alam mo naman, mag-isa na lang ako sa buhay at eto na rin yung nakasanayan kong libangan. Tita, gusto ko po sana kayong kausapin eh. O bakit? Ayaw mo ba ng itlog at corned beef? Ay, alam ko na. Bibili na lang ako ng lechon. Gusto mo ng lechon? Sabihin mo lang mag-o-order ako. Ay nako, tita, hindi ho. Hindi po yun. O bakit? Tungkol saan ba ito? Tita, kasi may natanggap po ako na message kanina. Ha? Anong message? Galing po sa isang lending app eh. Nakalagay po sa message na
nangutang daw po kayo ng 30,000 pesos. Tapos ako po yung nakalagay na reference contact nyo sa loan. Eh sabi ko na nga ba eh. Bakit po? Ano po bang nangyari? Aaminin ko, sobrang nabagot ako kanina kaya nag-download ako ng kung ano-anong app. Tapos makalipas ng ilang minuto, nag-message yung isa sa mga kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ginawa ko raw siyang reference contact kahit hindi naman. Jeff, sa tingin ko nagkaroon ng access yung app na yun sa mga number na nakasave sa contacts ko. Kaya kung ano-ano na lang yung pinagsisisend nila. Sigurado po ba kayo dyan, tita? Ayun ang pakiwari ko. Kasi wala naman akong maisip na paraan kung paano kayo makakatanggap ng text message mula sa app na yun kung hindi nila hinak yung phone ko. Pero tita, nag-register po ba kayo sa app na yun? Baka po may mga nailagay kayong number dun. Yun nga mismo ang problema. Pagkatapos kong i-download yung app, nag-register ako. Pero hindi ako nangutang, promise. Nako, kung ganun po, sa palagay ko oras na para mag-reformat kayo ng phone. O kaya palitan nyo yung SIM nyo. Tapos i-post nyo po sa Facebook na nahack yung cellphone nyo para alam ng mga kaibigan nyo na hindi po kayo yung nangutang. Sige, pero tulungan mo akong gawin yun sa cellphone ko ha. Hindi kasi ako marunong eh. Sige po tita, wag po kayo mag-alala, ako pong bahala. Naku, mabuti naman kung ganun. Talamak na talaga ang mga nananamantala ngayon ano? Naku, totoo po yan. Kaya lagi po kayo mag-iingat. Lalong-lalo na po tuwing gumagamit kayo ng internet. Uso pa naman ngayon yung nahack yung cellphone kasi kung ano-ano na lang yung napipindot. Thank you Jeff ha, tatandaan ko yan. Oy nga pala, kumusta ka naman dito sa bahay? Okay naman po ako dito. Komportable po ako kahit papano. Pasensya ka na talaga kung hindi ako lumalabas ng kwarto ha. Aaminin ko, tinatamad kasi ako minsan eh. Pero kaya mo naman ang sarili mo, hindi ba? Oo naman po tita, kayang-kaya ko po sarili ko, wag niyo po akong alalahanin. Okay lang po talaga ako. Ay, nga po pala tita, may balita po ba kayo kay Papa? Magdadalawang linggo na po kasi ako dito pero wala pa rin tayong balita sa kanya eh. Naku, wala eh. Sinusubukan ko ngang tawagan pero mukhang nakapatay pa rin yung telepono niya. Alam kong nababagot ka na kakaantay sa papa mo pero magtiwala lang tayo ha. Ang sabi niya sa akin, dito raw siya didiretso pag nakaalis na siya ng Amerika. Kaya mas mabuti na rin na nandito ka para pagdating niya, makita mo siya kaagad. Pasensya na po kayo kung sobrang kulit ko ah. Excited na po kasi ako eh. Ako din naman. Pareho lang tayo ng nararamdaman. Bunsong kapatid ko yung papa mo at ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Tita, baka naman po pwede nating tawagan o hanapin sa Facebook yung dating kinakasama ni Papa. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? Ang totoo niyan tita, nag-aalala na po kasi ako kay Papa eh. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Malay niyo po, baka alam nung dati niyang kinakasama kung nasan si Papa ngayon. Nako, yan ang wag na wag nating gagawin. Ayaw ng tatay mo na may ugnayan pa dun sa dati niyang kinakasama. Dahil sa pang-aapi na ginawa sa kanya ng pamilya ng babae. Hindi man lang ba pinagtanggol ng babae si Papa kahit minsan? Yun na nga eh. Paano naman kasi sunod-sunuran yung babae sa pamilya niya? Hinahayaan niya lang yung pamilya niya na insultuhin at maliitin yung papa mo noon. Ay, nakakalungkot naman po pala yung pinagdaanan ni Papa sa Amerika. Mabuti na lang talaga at naisipan niyang umuwi dito sa Pilipinas. Mismo. Kaya konting tiis na lang talaga. Makakasama na rin natin yung papa mo. Pagkatapos ng usapan namin ni Tita Carmela ay mas lalo akong naging determinado na hintayin si Papa na makabalik sa Pilipinas. Nang mga oras na yon ay napagtanto ko rin na hindi pala madali ang mga pinagdadaanan ni Papa sa ibang bansa. Kaya't mas inihanda ko na ang sarili ko para tanggapin at patawarin siya kapag nagkita kami. Na-realize ko na kailangan kong kalimutan ang ginawa niyang pag-iwan sa amin ni Mama dahil marami na rin naman siyang pinagdadaanan. Lumipas ang ilang araw at medyo nahiya na ako kay Tita Carmela. Kasi bukod sa libre yung tinutuluyan ko, libre pa yung pagkain ko. Parang hindi ko na kayang tanggapin ang lahat ng tulong niya. Kaya naman naisipan ko na ako na lang mismo ang bibili ng sarili kong pagkain. Ayaw kong maging pabigat sa kanya at may savings naman ako sa ATM ko. Kaya hindi naging problema yon. At gusto ko ring maramdaman
na may contribution ako sa mga bagay-bagay sa bahay na yan. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay mararamdaman kong hindi ako labis na umaasa kay Tita Carmela at may sarili akong kakayahan. Pero dumating ang araw na napansin kong medyo naging irritable at wala sa mood si Tita Carmela. Hindi ko siya masyadong maintindihan at sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Tuwing sinusubukan ko siyang kausapin ay hindi na siya lumilingon sa akin at parang may iniiwasan o may hindi siya gustong iparating. Minsan ay bigla na lang siyang tumatalikod at pumapasok sa kwarto niya nang walang paalam. Na para bang ayaw niyang makipag-usap. Ganito siya ng halos 1 linggo at ako'y nag-worry na. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari o kung may dahilan siya para magbago ng ganito. Palibas ay medyo hindi ko rin siya kayang tanungin ng diretsyo kaya't pinili ko na lamang na maghintay at obserbahan siya. Kaya nung isang araw na umalis siya sa bahay para mamalengke, naisipan kong sorpresahin siya. Nais ko sanang ibalik ang kabutihang loob na ibinigay niya sa akin. Pinili ko na maglinis ng buong bahay at gusto ko siyang mapatawa, mapagaan ang pakiramdam at maramdaman niyang may taong nagmamalasakit din sa kanya. Tulad ng malasakit na ibinibigay niya sa akin. Habang abala ko naglilinis ay naramdaman ko ang kahalagahan ng mga maliliit na bagay na nakakatulong upang maging magaan ang samahan. Habang nag-uusap kami ni Mama sa telepono at patuloy na naglilinis, doon ko matutuklasan ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. Isa itong bagay na magpapabago sa pananaw ko at magpapaalala sa akin kung gaano kalalim ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pati na rin si Tita Carmela. Sa pagkakataong yun ay isang tanong at pahayag mula kay Mama ang magpapadali sa pag-unawa ko sa mga nangyayari at magbubukas ng isang bagong pinto ng realisasyon sa puso ko. Ano ba naman tong mga gamit ni Tita Carmela? Nagkalat na dito tas ang alikabok pa. Pero di bale, lilinisin ko na lang. Ay! Hello ma? Nak, kamusta ka na dyan? Okay naman po ako ma. Lumabas po si Tita Carmela para mamalengke kaya eto, nililinis ko po tong bahay niya ngayon para masorpresa naman siya pagbalik niya. Pambihira ka talagang bata ka. Sinabi ko naman sa'yo na mag-hotel ka na lang, di ba? Ginagawa ka ng katulong ng demonyetang yun eh. Ano ba naman si Mama? Mag-relax nga kayo. Hindi naman po labag sa loob ko yung paglilinis ko dito. Ang totoo niyan, ako nga po ang nahihiya sa kanya kasi libre pagkain ko, libre tinutuluyan ko. Kaya naisip ko rin na ako na lang mismo ang bibili ng pagkain ko para hindi nakakahiya. Tapos ito pong paglilinis ko ng bahay niya, maliit na bagay lang to para kahit papano makabawi naman ako sa kanya. Ewan ko sa'yo. Naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo, bata ka. Ay, nga pala. Yung lending app na nag-text sa'yo nun, nagte-text pa rin ba hanggang ngayon? Hindi na po ma. Ewan ko lang ha. Pero sa totoo lang, wala pa rin akong tiwala sa babaeng yon. Kayo naman ma. Paano kung nagsasabi naman ng totoo yung tao? Na talagang nahack yung cellphone niya. Hay nako Jeff, hindi ako pinanganak kahapon. May pakiramdam ako na may utang na hindi nababayaran yung bruhang yon. Hayaan nyo na ma. Wala naman na ako natatanggap na text galing sa app na yun eh. Kaya okay na. Nak, Jeff, okay ka lang? Bakit bigla kang inubo? Ano ba kasi mga pinagagagawa mo dyan? Okay lang ako ma. Masyado lang kasi maalikabok tong drawer ni tita dito sa sala. Nililinis ko lang po. Tigilan mo na nga yan. Huwag niyo na ako intindihin ma. Nababagot kasi ako dito eh kaya hayaan niyo na ako. Bahala ka na nga. Hey, anyway nak, napatawag nga pala ako kasi may hihingin akong pabor sa'yo. Ano po yun ma? Manghihiram lang sana ako ng 2K sa'yo. May parcel kasi ko napaparating. Okay lang ba?
May cash kasi ko dito kaso may paggagamitan pa ako kaya naisipan kong babayaran ko na lang yung delivery through online banking. Kala ko naman kung ano, wala pong problema. Bubuksan ko lang tong banking app ko tapos padala ko na agad sa inyo yung pera. Salamat, Nak. Saan ba yung banking? Ayan. Okay, wait lang ma. Lo? Ano to? Oh, bakit? Anong problema? Ay, ipapadala ko na po sa inyo yung 2K ma. Sandali lang. O yan ma, sent na po. Thank you, Nak. Love you. Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita pagbalik mo, ha? Sige ma, tawagan ko na lang po kayo mamaya. Tapusin ko na po itong paglilinis ko dito para makapagpahinga na rin ako. Sige, Nak. Ingat ka dyan. Bye! Jeff! Namalengke nga pala ako. Napapansin ko kasi na palagi ka na lang nagpapadeliver. Kaya naisipan ko nang magluto. Anong gusto mong ulam mamaya? Tita, meron po pala akong gustong klaruhin sa inyo. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Ano bang problema? May nawawala po kasing 10K sa savings account ko. Tita, bakit hindi po kayo makasagot? May kinalaman po ba kayo doon? Jeff, sorry ha. Nakita ko kasi yung ATM mo na nakalapag sa mesa. Tapos nakita ko rin yung maliit na papel kung saan nakasulat yung PIN code. Kaya hiniram ko na muna. Hiniram? Tita, hindi po hiram yung ginawa nyo. Kinuha nyo po yung ATM ko na walang paalam tapos winidraw nyo yung pera nang hindi ko alam. Alam nyo tita sa ginawa nyong yan? Nakukonekta ko tuloy yung utang nyo sa mga lending app. Kaya siguro kung ano-ano yung natatanggap ko ng mga text galing sa lending app no. Kasi totoo namang gagancho kayo. Sabi ko na nga ba may suspecha talaga ako na may kinalaman kayo dun sa pag-utang-utang sa mga lending app na yon. Kaya hinahinala talaga yung dating nyo tita Ibalik nyo sa akin yung ATM ko. Yung ATM lang ba ang pinuputok ng butsi mo? O eto na yung ATM mo? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko naman sa iyo ang pera mo. Talagang ibabalik nyo sa akin yung pera ko tita. Saan nyo ba dinala? Ipinamili nyo? O tinago nyo? Sinama nyo ba yung 10K ko sa lahat ng mga perang nakuha nyo sa mga lending app? Ha? Nasaan? Nandito ba sa drawer? Tumigil ka! Wala kang karapatan na pakialaman at halugugin ang mga gamit ko dito sa bahay. At wala kayong karapatan na pag nakawan ako. Nasaan na yung pera ko? Kala nyo hindi ko hahalugugin tong cabinet nyo? Ha? Nandito ba? Andito sa envelope na to? Tingnan natin para magkaalaman. Tita, ano to? Bakit may death certificate si Papa dito? Jeff, kaya kong ipaliwanag yan. Makinig ka muna sa akin. Sige, makikinig ako. Simulan nyo na magpaliwanag. Ano ibig sabihin nito? Jeff, yung papa mo kasi, matagal nang patay. Matagal na siyang patay? So all this time niloloko nyo lang pala ako? Ano ba talagang intention mo sa akin, ha? Bakit ka nagpanggap na buhay pa si Papa? Bakit mo ako pinapunta dito sa Laguna kung patay naman na pala yung tatay ko? Wala naman pala akong mapapala sa'yo. Ano ba talagang balak mo sa akin? Sumagot ka! Ang totoo niyan, gusto lang talaga kitang makita at makilala. Kaya ako nagpanggap na buhay pa yung papa mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung ako sa'yo, wag mo nang dagdagan yung mga kasalanan mo. Magsabi ka na kasi ng totoo. Bastos kang bata ka. Hoy, tsahin mo pa rin ako. Wala kang karapatan na bastusin ako ng ganyan. Ang lakas naman ng loob mo. Gusto mo na respetuhin pa rin kita? Matapos mo akong lokohin? Simula pa lang kinwento ko na sa'yo kung gaano ako kasabik na makita yung tatay ko. Pero yung pala matagal na siyang patay. Niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako. Sinamantala mo yung kahinaan ko. Bakit ginawa mo sa akin yun? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Gusto lang kitang makasama. Yun lang yun. Maniwala ka naman sa akin. Napakabasura niyang dahilan mo. Napakawalang kwenta. Aalis na ako. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Yung 10K na kinuha mo sa akin, sa'yo na yon. Abuloy ko na sa'yo yon. Pero makinig ka sa sasabihin ko. Bago ako umuwi sa amin, magsasampa ako ng reklamo para maparusahan yung katulad mong manggagancho!
Pagkatapos ng usapan namin ni Tita Carmela, agad ko nang kinuha ang mga gamit ko. At agad na akong umalis sa bahay na yon. Siguro'y maraming magtatanong sa mga kabarangay natin kung bakit hindi ko ipinaglaban yung 10,000 na ninakaw niya sa akin. Ang totoo ay mahalaga pa rin sa akin ang pera. Pero mas mahalaga yung peace of mind ko. Kasi kadalasan ay nakukuha ko lamang yung peace of mind na sinasabi ko kapag umalis ako sa mga sitwasyon na nakakagalit at nakabibigat sa pakiramdam ko. Sa mga panahong yon, ang makita si Tita Carmela ay nagdudulot lamang sa akin ng sama ng loob. Kinabukasan ay umuwi ako ng Masbate at ikinuwento ko ang lahat kay Mama ang mga nangyari. Doon ko nalaman ang lahat-lahat. Sinabi ni Mama na ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Papa ay dahil nalaman niyang pinagnanakawan siya ni Papa. At ang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi sa akin noon ay dahil ayaw niyang magbago ang tingin ko kay Papa. Gusto raw ni Mama na isipin ko na iniwan kami ni Papa. Kesa isipin ko na manggagancho ang Papa ko. Grabe ang pagsisisi ko noon dahil hindi ko pinakinggan si Mama. Kung sana mula pa lang ay nakinig na ako sa kanya, hindi na sana ako naloko pa ni Tita Carmela. Sa totoo lang, kahit pinagsinungalingan ako ni Tita Carmela, nabuhay pa raw si Papa at kahit kinuha niya ang pera ko nang hindi ko alam ay tahimik ko na siyang pinatawad at pinilit na kalimutan. Ang tanging gusto ko lang talaga ay mawala na ang koneksyon ko sa side ng Papa ko. Kahit yung detalye ng pagkamatay ni Papa ay wala na sana akong balak alamin. Kasi gusto ko lang talaga na makapag-move on. Lumipas ang mga buwan at naging masaya at mapayapa na ang buhay namin ni Mama. Mas lalo kong natutunan na magtiwala at maging masunurin kay Mama. Hanggang isang araw na curious ako at ni-research ko si Tita Carmela sa internet. Dito ko po nalaman na may karma palang dumating sa kanya. Hindi man agad-agad pero dumating din. Nalaman ko na nakulong siya dahil matagal na siyang involved sa isang scam at nalaman ko rin na nakalibing na pala si Papa sa Negros Occidental. Hindi ko na inalam pa ang mga detalye kung bakit sa Negros inilibing si Papa at kung gaano nakatagal nang gagatso itong si Tita Carmela. Ipinagpapasa Diyos ko na lamang po ang lahat ng kasalanan nila. Ang importante lang sa akin ay ayokong madamay sa karma nila at masaya na ako at kontento sa piling ni Mama. Maraming salamat po at binigyan niyo po ng pagkakataon na maibahagi ang isang bahagi ng buhay ko sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jeff. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Abangan namin ang sagot mo sa comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.